Hindi ka shadow ban, pero treated ka ng algorithm na irrelevant. At ang mas malala, may silent signal si YouTube na kapag na-trigger mo, hindi ka na nila ibuboost kahit gaano ka pa kagaling mag-edit. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. So before I proceed guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng members ko, sa lahat ng channel members ko, ayan na nakasama ko this month of April. No, actually, yung iba dyan sobrang tatagal na. Ayan, sila Kurt Gaming, ayan, sila Sir Izumo TV, sila Ma'am Jerfy Vlogs, ayan, sobrang tatagal na niya. Guys, thank you so much sa support ninyo. Hanggang ngayon, kasama ko kayo. And I hope kasama ko pa po kayo sa mga susunod na buwan. Thank you so much po. God bless and more power po sa inyong lahat. Mga ma'am sir, let's go back na sa ating topic. Una ko na kayo, hindi ito about sa content quality. Ito po ay patungkol sa behavioral flags na tinatrack ng system ng YouTube na hindi mo nakikita sa analytics ng dashboard mo. At malamang sa malamang, ginagawa mo na yung isa dito ngayon. Ma'am sir, pansin nyo ba this 2026? Hindi na sapat yung magandang title at thumbnail lang eh. Hindi na sapat na sobrang solid ng edit natin. Ang labanan ngayon, session trust, viewer satisfaction, behavioral consistency. And ngayon kasi kapag nag-trigger ka ng red flags, hindi ka naman masasabing officially shadow ban ka na. Hindi. Pero ang mangyayari, hindi ka na maisasama sa distribution sa IKID. At isa ito sa dahilan mga ma'am sir kung bakit yung mga videos natin ay hirap maabot kahit 100 views ngayon. Okay, red flag number 1, abnormal CTR spikes. I-observe ninyo mga ma'am sir kung ang video ninyo, yung CTR niya ay biglang tumalon from 4% up to 18% in a short period of time. Naakala mo good sign, di ba? Pero hindi po palagi. So, mga ma'am sir, ang algorithm ngayon may tinatawag na CTR normalization model. Kapag nakita nilang unnatural yung spikes ng video mo, especially kung mapapansin niyo kung galing yan sa mga clickbait thumbnail, like mga misleading titles, kasi nire-review po yan ng system. Nowadays, ang ginagawa nila, hino-hold nila yung distribution ng mga video natin. That's why mapapansin niyo, wala pang 100 views, humihinto na yung views. Hindi na nila dinidistribute. Hindi na nila pinupush. Ang resulta niyan, yes, diba? Biglang nag-spike, mataas yung CTR mo, pero yung impression kasi mababa. So, paano mo aayusin yan? Ito kasi yun, consistency over virality yung nangyayari. Yes, at mas gusto ni YouTube yung ganun. Yung stable ka sa 6 to 10% yung CTR mo, okay lang yun. Kaysa doon sa random spikes na suspicious. Alright, red flag number 2, low AVD, average view duration with high CTR. I-observe nyo rin po itong pangalawang red flag na ito. Actually, sinasabi na ito yung pinakadelikadong combo. Taas yung clicks, pero mabilis magsilayas yung mga viewers or audience. Meaning, yes, napapaklik mo sila ng video mo, pero hindi mo nadideliver yung promise mo doon sa video. That's why umaalis na kaagad. Kapag nangyari yung red flags na to, ang ginagawa ng system, inababa yung recommendation weight mo. Ano pa, tinatanggal ka sa suggested videos pool. Imagine, kaya isa ito sa pinakadelikado itong red flag number 2 na to. Pero wait, may 4 pa na red flag na naiiwan. Ma'am sir, if ever na mangyari sa inyo itong red flags na to or nangyayari sa channel nyo ngayon, paano natin i-fix? Kailangan mga ma'am sir, i-match natin yung hook doon sa actual content natin. Kailangan mga ma'am sir, naka-align yan. Yung title, yung thumbnail, yung hook, yung first 10 seconds of the video. Kasi yan yung isa sa mga critical part ng video natin. So, dyan magpapasya, dyan magde-decide yung mga audience natin if they will stay or lalayas na. Red flag number 3, viewer session drop-off. Alam niyo ba mga ma'am sir, na hindi lang po video yung tinitingnan ni YouTube sa atin. Tinitingnan din pala ni YouTube kung anong ginagawa ng mga viewers natin, ng mga audience natin after mapanood yung video natin. Ano ba, lumayas na ba sila or nag-click ng another video natin, nanood pa, tumagal pa ng ilang minuto. So, tinitingnan din pala yan ni YouTube. At nowadays, mga ma'am sir, mahirap man sa atin, mahirap man tanggapin sa ating mga creator. Isa yan sa inaayawan ni YouTube ngayon. Ang result niyan, kahit na mataas yung watch time natin. Even me na-experience to na hindi ka na nila ipupush kahit na mataas yung watch time mo. Red flag number 4, repetitive content pattern. Ano ito? Kung pare-pareho po, yung structure, intro, yung pacing, yung topic mo. So, kung sa tingin natin, guys, mga ma'am sir, consistency yan. So, sa tingin ni YouTube ay hindi. Sa system, ang tawag dyan ay content redundancy detection.
At kapag nakita ni YouTube, yung system na detect nila na halos copy-paste lang yung format ng mga videos mo, naku, delikado yan. Red flag number 5, external traffic dependency. Mga ma'am sir, isa rin pala to sa red flag, no? Kapag nakikita ni YouTube na yung mga viewers natin galing sa TikTok palagi, galing sa Facebook, sa mga shared groups. Actually, kung hindi naman lagi, no, at hindi naman majority, okay lang yun. Kasi nakakatulong din naman yun para ma-push yung video natin. Pero kung majority ay galing doon, so YouTube will classify our traffic as low intent viewers. Kasi magtatanong si YouTube, bakit? Bakit karamihan doon, hindi galing sa platform? Kung madalas kapag nangyari yan na majority sa labas nanggagaling yung mga views mo, so possible na hindi ka talaga totally i-recommend na ng system. So, red flag number 6, ito yung pinakahuli at maraming makaka-relate. Inconsistent upload behavior. Hindi lang pala frequency ang mahalaga, no? Tinitingnan din ng system, ng YouTube, ating consistency pattern. Meron pa lang kailangan natin i-observe ng mga red flags na ganito. Yes, kinakailangan talaga na i-observe natin na meron pa lang mga red flag na ganito na tinitingnan yung system ng YouTube. Bigla kasi tayong, nawawala. Biglang hindi magpaparamdam. After one upload, next month na. Actually ako guys, wala naman din talaga akong fixed schedule. Pero, pinugol ko na sa isang linggo, at least twice, 2 hanggang 3 video yung ma-upload ko. Hindi lang sarili natin yung sinasanay natin dito. Sinasanay din natin yung system, yung YouTube system na, okay, itong channel na to, ganito pala siya mag-upload. Hindi lang ikaw yung nasasanay doon sa schedule pattern mo, doon sa upload pattern mo, pati rin yung system. Isa ito sa mga rason kung bakit hindi na tayo naisasama sa regular distribution. Kaya tuloy minsan, panay isip natin na, shadow ban na talaga yung channel ko. Paano natin mag-fix ito? At least mag-set tayo, no? Mag-set tayo ng, kahit hindi masyadong fixed schedule. Pero, alam mo yun, meron tayong, yung nasa mindset natin, kailangan 1 or 2 videos per week makapag-upload ako. So, kailangan natin i-train din, hindi lang tayo yung tinitrain natin, no? Hindi lang sarili natin tinitrain natin. Kailangan din natin i-train yung algorithm kung kailan tayo active. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung 6 na red flags na to. Na, minsan iniisip natin na, shadow ban ba ako? Hindi. Yung pala tinitreat tayo ng algorithm as irrelevant na dahil sa mga red flags na to. Na possible, isa dito, 2, 3 is nangyayari na pala or ginagawa natin sa mga channel natin. Alright, ayan, uulitin ko mga ma'am sir, hindi ka shadow ban, pero kung ginagawa mo yung mga red flags na to, automatic po na binababa tayo sa priority ng system. And this year mga ma'am sir, please remind ourselves mga ma'am sir, na hindi tayo nilalabanan ng mga kapwa natin creators. Hindi ka nilalabanan ng ibang mga creators. Ang nilalabanan natin is yung AI behavior ng YouTube system. Hindi na sapat kasi ngayon, sipag ka lang, maganda yung thumbnail mo, maganda yung title mo, maganda yung pagka-edit mo. Hindi na yung sapat ngayong 2026. So this year, kailangan na nating intindihan kung paano pa tayo tinitingnan ng algorithm. So ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung idea na to, yung video na to, na napag-usapan natin, itong 6 na red flags na to, na baka iniisip mo shadow ban ka, pero hindi. Kung ginagawa natin itong mga red flags na to, these are the reason kung bakit tinitreat tayo ni YouTube ng system as irrelevant. So ayun ang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo, naintindihan ninyo, may nakuha kayong idea, and if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And before I end mga ma'am sir, ayan, kanina napasalamatan ko na yung mga members ng aking channel. Ngayon naman gusto kong pasalamatan yung mga bagong subscribers natin, yung mga dating subscribers na yung mga loyal viewers natin, yung mga loyal supporters na laging nandyan sa comment section. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much sa suporta ninyo. Ayun, I'm happy na nakakatulong sa inyo yung mga video ko, and I hope lahat tayo ay sumakses dito sa YT. More power and God bless everyone. And mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!